Basahin natin yun. Magandang umaga sa inyong lahat, mga French fries, friendships, mga kapatid ko kay Kristo. Magandang umaga sa inyong lahat. Magbasa tayo ng banal na salita ni Papa God sa Mateo 6:9-13c. Mateo 6:9-13c. Matei, Roko no, Kyuno, Diyosang. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Ang ganda ng message ni Papa God. Sa kabasahin din natin yung kasi nandito na lahat yun yung ilayo mo kami sa lahat ng masama, di ba? Ikalawang Timoteo. Basahin din natin ang ikalawang Timoteo, 2 Timothy 3:16-17. Ikalawang Timoteo 3:16-17. Lahat ng kasulatay kinasihan ng Diyos at magagamit ito sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Doing good works talaga, mga friend. Doing good works talaga ang sinabi ng Diyos, mga friend. Kasi sinabi niya sa ibang verse na patay yung pananampalatayang walang kalakip na mabubuting gawa Kaya ganun. Kaya magbulay-bulay tayo sa salita ni Papa God na at ikapit natin sa ating buhay at magpatutuo din tayo na may totoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. At huwag tayong magsawang tumawag sa Diyos. Saka tandaan natin, mga friend, ang karunungan ng mga debatista ay kamangmangan sa harapan ng Diyos yan, sa paningin ng Diyos, kamangmangan Ewan ko lang sa mga tao kung ano ang tingin nila sa mga debatista. Kasi nagpalakasan sila na sila ang maliligtas, sila lang ang tamang relihiyon. Wala kasi ang Diyos kasi Kasi sabi ng Diyos na ang Diyos ay hindi nananahan sa templo na gawa ng tao. Ibig sabihin, hindi nananahan ba? Kundi nananahan ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kasi ang Diyos may gawa sa atin Sa bawat isa sa atin, sa puso natin, in every person, nananahan ang Diyos sa puso natin Kung tumawag tayo sa Diyos, mananahan ang Diyos sa atin. Kasi sinabi ng Diyos na, lumapit kayo sa Diyos at ang Diyos ay lalapit sa inyo. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Kaya yun ang sabi ng Diyos Paano natin malabanan? Tumawag tayo sa Diyos at magbulay-bulay tayo sa kanyang banal na salita. Hindi man natin masunod yung araw-gabi kasi sinabi ng Diyos na bulay-bulayin nyo araw at gabi ang aking salita upang matupad ninyo ang kasulat sa kasulatan, di ba? Para masunod natin ba? Pero hindi man natin masunod yun, pero ang Diyos pa rin nakakaalam sa budi natin, sa puso natin, na kung magpakumbaba tayong tumawag sa Diyos, ang Diyos ay sumasa atin. Kaya sinabi ng Diyos, sino ang laban sa atin? Sino ang laban sa akin? Ang ginawa kong sanggalan sa aking buhay, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya wala na kasing, mga friend, kasi sinabi niya sa ibang verse sa, sa Efeso 6:10. Efeso 6:10 ba yun? Hindi ako nagkakamali, basahin natin.
sa Episode 16. Episode 6, 10 to Episode 16 to 20 ba yun? Kung di ako nagkakamali. Ayan, ito. Ang baluting kaloob ng Diyos, ha. Episode 6, 10 to 20. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang ng kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang kalabay natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutang ito. Ang hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos, sa gayoy makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamakatuwid, at isuot ang panyakpak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Hesukristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. At lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, sa patnubay ng Espiritu, kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y sinugo at ngayon natata ni kalaan. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Kaya bawat sa atin mga friend, magpanalangin tayo at magpatibayan tayo sa ating mga pananampalataya sa Diyos, kasi ang kalaban natin hindi mga tao mga pinuno ba, mga hukbong espiritual sa himpapawid, mga hukbo ng kasamaan ba. Kaya ang mga tao kasi hinihimok ng Diyos na tumawag sa Diyos before it's too late. Tumawag tayo sa Diyos para ang Diyos ay sumasa atin, ay panig na, kaya nga sino ang laban sa atin? Ang Diyos naman ang panig sa atin. Yun nga ang sabi ng Diyos Kaya, kung sino man yung mga taong tumatawag sa Diyos, maliligtas sila. Kasi sinabi ng Diyos ultimatum, andyan siya Liligtas ng Diyos Kaya yun nga Kaya, yun lang muna. Bye for now. Sana mayroon kayong natutunan sa ating pagbabasa ng banal na salita ni Papa God. At magpatutuo din kayo, basahin nyo yung 2 Timoteo 3:16-17, Episode 6:10-20, kasi, yung, para malaman natin kung sino ang mga kalaban natin ba. Yung mga, mangkukulam, kalaban natin yan sila kasi tumatawag yan sila sa espiritu Masamang espiritu yung tinatawag nila ba. Pero hindi dapat natin yung silang katatakutan. Kasi mas may makapangyarihang sinasandalan natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat Pag naman, tumatawag din naman yan sila sa Diyos Dalawa ang tinatawag nila pero hindi sila pinapakinggan ng Diyos.
Tumatawag sila sa kampo ng kadiliman at tumatawag din sila sa Diyos. Pero hindi sila pinapakinggan ng Diyos. Pinahintulot sila ng Diyos na doon sila sa kalabang diablo o satanas. Pero kung magbalik loob sila, may time pa kasi. Kasi hindi pa dumarating ang Diyos ba? Pag dumarating na ang Diyos, huli na kasi ang lahat eh. Kaya maiiwan, pero sinabi ng Diyos, pinapauna ng Diyos na maiiwan sa labas ng banal na lungsod ang mga mapakiapid, mangkukulam, magnanakaw, buhong, at higit sa lahat ay ang mga sinungaling. Kaya kung nandyan ka, nabilong ka dyan sa part na yan, magbago na tayo before it's too late. Kasi yun ang sabi ng Diyos eh, yun ang mga maiiwan eh. Kaya hindi natin masabi na ako lang ang maliligtas. Hindi, ang Diyos ang mga sabi niyan eh. Maliligtas yung mga taong tumatawag sa Diyos na may team na, ano ba yun na, totoong nananampalataya sa Diyos ba? Yun lang kasi maliligtas. At saka yung dinanalangin ng matuwid, kasi sinabi ng Diyos sa ibang verse na malaking tulong ang panalangin ng mga taong matuwid eh. Kaya ang Diyos pa rin nakakaalam ha. Bye for now. Thank you for watching. Sana mayroon kayong natutunan. At basahin nyo din yung kung paano tayo mananalangin. Kung hindi natin alam ang pananalangin, yan dyan sa Matthew 6:9-13. Basahin nyo yan sa inyong banal na salita. Kasi pari-pariho tayo ng Bible eh. Kung ano mang religion mo. Kung ano mang religion mo, isa lang eh. Isa lang ang Diyos natin eh, makapangyarihan sa lahat. Maraming mga Diyos, mga friend. Diyos sa bato, Diyos sa kahoy, Diyos sa kung ano-ano. Maraming Diyos eh, na tinatawag eh. Pero ang iisa lang ang Diyos eh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang amang nasa langit eh. Yun lang ang, kaya sinabi nga ni Jesus, ganito kayo mananalangin. Diba? Amahan namo, anak ka sa langit, pagdaigon imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta o maingon sa langit, ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Nangayon na tayo sa Diyos, nandiyon na ang lahat eh. Kaya sa mga tao kasi, memorya lang nila, pero hindi nila alam ang ibig sabihin ba, kung gaano kahalaga yung panalangin na yan ba. Kaya, ang Diyos pa rin nakaalam ha, para maano natin kung gaano ka-importante yung panalangin na yan. Kasi yan ang pinaka-importante sa lahat na panalangin, yun ang sabi ng Diyos eh. Kaya, kung sa tingin mo na paulit-ulit, ano ngayon, kasi yun ang sabi ng Diyos eh. Pero huwag tayong manalangin kay Maria, kung sino-sino pang mga santos, huwag tayong manalangin kasi hindi yan ang ano ng Diyos eh, ibig ng Diyos eh. Sinabi ng Diyos eh, sinabi ni Jesus kasi, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Yun ang sabi ni Jesus eh. Kaya dalawa lang ang ating pananampalatayaan, si Jesucristo at ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ang Diyos pala nakakaalam ha. Sa budi natin, kung ano ang puso't isipan natin, ang Diyos lang may kaalaman eh. Kaya kung palihim mo yung patago mong kasamaan, pakikiapid, may asawa, tumatawag ka, sinisira mong pamilya, na may pamilya, ganun din ang gawin sa'yo eh. Kung ano ang inyong inihasik sa inyong kapwa, ay siya rin ang inyong aanihin. Yun ang sabi ng Diyos eh. Kaya, ang pasimula ng pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, pero walang halaga ang mga payot saway sa mga mangmang. Kaya sinabihan niya yung mga debatista na kamangmangan yung karunungan nila, patuloy pa lang sila, wala tayong magagawa nun. Kasi sinabihan na natin sila na yun ang pinasabi ng Diyos, hindi naman ako nagsabi nun. Ang Diyos naman nagsabi na kamangmangan ang karunungan ng debatista, ng mga debatista, ang Diyos ang may sabi niyo, hindi ako. Kasi ano lang naman ako eh. Tao lang ako, makasalanan din tulad ninyo. Pero yun ang pinapasabi ng Diyos eh. Kaya gusto ng Diyos kasi magkaisa tayo ng layunin ba, ng hangarin. Kasi sinasabi ng Diyos sa ibang verse na, ano ba yun? Hindi nyo ibig, sabi ni Jesus sa Diyos na, hindi mo ibig ang hain ng mga tupa, mga kambing, mga kung ano-ano pang hain na inihahandog ba. Sinabi ni Jesus na yung katawan ko ang ibig mo, kaya ikaw,
kumbaga, pinaubayan niya sa Diyos ba, ang kanyang sarili ba? Kaya, ito ang handa na siya na ganun ang mangyayari sa kanya, na kamatayan ang patutunguhan niya, di ba? Kaya, kasi, kung hindi sinabi ni Jesus kasi nung inano siya, teka, sandali lang ha, basta Diyos lang bahala sa lahat sa atin.